Hello! Hello po. Magandang umaga. Good morning din po, Papa Jack. Good morning. So, nasa Pilipinas ka. What's your name? Yes po, Haven po. Hazen. So, Hazel Yes na po. may N. Parang heaven na walang E. Ano daw? I-spell out mo na lang sa akin, ma'am. Haven. Ah, V! Yes po. Oo. Haven. Yeah. Akala ko Haven na walang Hazen. E. Oh, minsan bingi na rin ako. Haven. Parang Haven Paralejo. Yes po. Di ba heaven yun? O, makayas ka naman. Sorry naman, medyo bangag po. Kakatapos lang ng work. Ano bang work mo? Support specialist po. Support specialist. Anyways, ilang taong ka na? 32 po. 32. So, VA ka? Opo. Technically VA po. Asan ka ngayon? Philippines po, Valenzuela. Valenzuela. Alright. Kamusta naman sa anong oras na dyan? Dito po ay ako lang. Dito rin. Ayan, si Haven. Okay. May anak na ba si Haven? Yes po, 6 years old. Babae, lalaki? Girl po. 6-year-old daughter. Alright. May asawa na. Wala po. A single mom. Yes po, single mom po. Okay. Okay. Sige, ba't ka napatawag sa akin? Kailan ka pa single mom? Gano'ng katagal na? Mula po nung nanganak po ko sa baby ko. Bakit? Ano nangyari? Yan ba pag-usapan natin? Medyo may connection po yun. Pero siguro parang backstory na lang siya. Okay. Ngayon po, siguro, ano ko ba siya umpisaan? Parang kinakabahan pa kasi ako. Ayan. Siguro, for context, ayun nga po, I'm a single mom since nung before ko pa pinanganak yung baby ko. Mga siguro few weeks before ako manganak sa baby ko. Ayun. It's because of third party. Pero so, buntis ka na malaman mo niloloko ka? opo. Ang sakit naman no, no? Yes po. Pero ano naman po, parang hindi rin kasi na kami okay at that time. Kumbaga parang tinatry na lang namin work out yung relationship, ganyan. Pero, yun nga, parang ayaw talaga niya nang i-work out. So, yun, naghanap na lang siguro ng iba. Okay. Alright. Yun. Siguro ako dun sa parang pinaka-question ko po is single mom nga po ako, 6 years old na yung anak ko. And syempre, na siya nag-study na rin siya and may mga times din na nagtatanong-tanong na siya like, not necessarily na sino yung daddy niya. Oh, so wala silang relationship ng tatay niya? Wala po ever since. Siguro lang po, parang pinaalan ko lang po siyang yung baby namin nung mag 3 months po siya. Parang 3 months po yung baby namin. wala pang recollection yung bata nun eh. Wala po talaga. Kasi Kaninong decision na that they will not have any semblance of relationship? Whose decision was that? Ako po mainly kasi parang at that time before ako manganak nung nalaman ko nga po yung third party, hindi pa naman siya totally third party kasi hindi pa naman sila. Pero ayun nga, syempre, nag-uusap na sila. Papunta na rin naman. Gaano katagal ba kayong magjowa nung bago ka nagbuntis? Actually, mabilis lang po talaga. Mga lang po, less than 3 months, mga ganun lang po. Parang sobrang naging mabilis po talaga yung parang pacing ng relationship. Kaya parang
siguro sinabi ko na lang sa sarili ko na, ayun, parehas kami na bigla. So, siguro siya hindi siya ready sa responsibility Saan kayo and all. nagkakilala? Kasi yun, dating. Okay. Dating app po, ayun. At first, okay naman po siguro. Parang, nung time nga po na nag-decide na ako na parang ayoko nang magkaroon siya ng connection sa akin na sa baby ko is ayun nga po nung nalaman ko yung third party. And hindi ko kasi siya nakitaan ng willingness or parang pagkukusa ba na gusto kong makita yung anak ko na karapatan ko din naman, ganito, ganyan. So parang sa akin, naghihintay lang ako na siya may willingness pero wala talaga. Until now, ayun, wala po talaga. Yun. I have a question. Opo. Not at any point, sinabi mo sa kanya na hindi mo gustong makita siya na puntahan yung anak mo. Not at any point? Yung point po na yun, dumating po sa point na sabi ko na ayoko na siyang makita or ayoko magkaroon sila ng relationship ng baby ko. Nung pinayagan ko po kasi siya na makita yung baby ko nung 3 months old po yung baby ko. So yun, medyo parang kahit papaano, hindi ko pa siya napatawad pero kahit papaano, pinagbibigyan ko na for the sake of yung family ko din kasi yung parents ko parang para sa anak mo, pagbigyan mo, ganyan, para may relationship din sila. So, ayun, pumayag ako pero nung time na yun is instead of yung focus na nasa baby namin, is aligaga siyang umuwi pag tinatawagan na siya ng girl. So, parang sa akin, ang off nun kasi, parang ano ba talaga gusto mo? Mag-focus dun sa baby mo or kada tatawag yung girlfriend mo is parang biglang, nakakalimutan ng tatay pala siya. Parang ganun kasi naging dating po sa akin. May tanong ako sa'yo, ma'am. Opo. Medyo malabo sa akin ng part na to. And I want you to be honest. Nung nabuntis ka niya, may relasyon ba talaga kayo or fubo kayo? Hindi po kami po talaga. Actually, before pa noon, yun nga, nanligaw pa siya sa parents ko, ganyan. Before po ako mabuntis, na-meet naman po niya yung buong family ko. Pero hindi po niya agad pinakilala yung family. Or hindi niya ako pinakilala agad sa family niya. Pero sa side po ng family ko, is nagpaalam pa siya sa father ko, na gano'n. So ayun nga, kaya parang so talagang para established na kayo? Yes po. Kaya sa part din po ng parents ko, yun nga po nung nalaman na ng parents na nabuntis ako. Kasi hindi nga nila ako kilala. So parang wait, sino ka? Parang naging gano'n. Pero sa side ng parents ko, alam yung sa amin. So parang ang dating is, yun, parang kasama pa siya na sa mga lakad namin sa labas with the family. Okay. Kami every Sunday. Gets ko na. Okay. Yun po. Kaya, inisip ko na lang na baka yun, nabigla na lang siya sa responsibility and all. Kaya, parang gusto pa niya magbuhay binata. Kaya yun siguro nung time na sobrang at the peak of my emotion, galit, tapos kakapanganak ko pa lang. So, postpartum. Kasi din po premature din po na pinanganak yung baby ko. Kasi yun nga po, na-stress ako ng time na yun. At saka sensitive po talaga, high risk yung pregnancy ko. Kasi dapat twins po yun, pero hindi po nabuo yung isa. I'm sorry to hear that. Opo, yun. So, sobrang high risk po ng pregnancy ko na hindi ako pwedeng bumiyahe. Kaya yun po, malapit lang naman po yung dorm ko before sa office. 5-minute walk lang naman. So, yun, sobrang na-stress po ako at time. Kaya, medyo maaga ko na. Kaya, sobrang taas din po ng emotion ko nung mga first few months nga po ng baby ko. Kaya, nung time na akala ko nakikipag-reconcile na siya,
parang hindi pa rin niya kayang i-prioritize. Kahit yung anak man lang namin. Hindi na ako kasi parang sa akin, okay na. Kasi ayoko ipilit yung sarili ko kung ayaw niya na sa akin. Kasi ano pang sense nun kung every time na lang is may bago siyang babae. So, ayun po, sobrang, nung time na yun, parang dun talaga niya nakuha yung pita ko. Umiiyak yung baby namin. Tapos, tawag ng tawag yung girl. Tapos, parang naririnig ko na irritable na siya. Akala ko nung una yung mama niya. Yung tumatawag. Pero yung girl na pala, kaya sabi niya, sorry talaga, kailangan ko na umuwi. So, yun talagang So that was the last of nag-chat it. na ako sa kanya. Po? That was the last of it. Yes po, yun na po talaga yung last na nakita kami or nakita niya yung baby namin. And after po that kasi pandemic na. Yun po. Anong dahilan ng pag-uusap natin ngayon, ma'am? Since nga po, yung anak ko, nasa school na rin, ganyan, so nagiging aware na siya na kasi kung kami dalawa lang, hindi naman siya naghahanap, kumbaga, ng daddy o ng presence ng sa pang parent. Kasi actually, dalawa lang po talaga kami ngayon. Nakabukod din po kami. Dati po kasi nakatira ko sa parents ko. Pero last year, bumukod kami. Yun, minsan tinatanong ko sana, okay lang ba sa'yo na si mami lang muna. Parang sa kanya, parang, opo, okay po, ganun po siya. Pero may times na pag siguro sobrang busy ako, ganyan. Sa work, sa mga gawaing bahay, ganyan. May times na naglalambing siya na, mami, help mo ko dito, or mami, mo ko dito, play tayo, ganyan. Sabihin ko na, busy si mami, work muna. Tapos, one time kasi nasabi niya na, hanap ng daddy para may mag-aasikaso sa akin. So, syempre as nanay, may kurot siya na parang, may pagkukulang ba ako as a mom? And syempre, technically dalawang role yung ginagampanan ko father and mother. So parang feeling ko, hindi mas siguro siya nakukulangan. Talagang nakikita niya lang siguro yung kabisihan ko ba. And minsan talagang hindi maiwasan na nagkukulang ako sa kanya ng oras, attention, ganyan. Kaya nababanggit niya na kung pwede maghanap na ako ng daddy niya. Pero ang siguro fear ko ba or parang anxious ako pag dumating yung time na tanongin niya na kung sino. So parang gano ba ako ka-ready na magkita sila? Gano ba ako ka-ready na pag nagkita sila is of course andun na yung simula yung relationship nila. And at the same time, as a single parent, ito sa mga worry ko. Ngayon kasi nag-i-school na siya. And may mga nakita siya na kids na may nanay at tatay, ganyan. Kumbaga parang fear ko lang na baka questionin niya yung sitwasyon namin in the future for ilang years na lang from now. Ngayon po siguro. Saan tanong mo sa akin, ma'am? Pag dumating po kayo yung point na natanong niya na sa akin yung mga ganong tanong, I know na wala namang specific na answer or parang specific na scenario na possible na mangyari. Pero paano ko kaya malalaman na handa na ako or kaya kong sagutin yung mga ganong tanong niya? Ano yung mga tanong mo? Ang hihirap naman ako. Kasi kahit ako din nahirapan. Dami. Okay, ganito na. Alright. It's good that you are anticipating that there will come a point in time that you have to face your daughter. Daughter ba? Tama? Opo, daughter po. It's good that you are anticipating that there will come a point that haharap ka sa anak mo at sagutin mo yung mga tanong na yan. No?
Kung ang tanong ay kung kailan ka magiging ready, nobody knows. Diba? Kahit naman sa'yo mo ready ka, pag tinong araw na yan, malamang mauutal ka pa rin eh. Because you have so many, ano tawag nito, unsure answers to give your daughter. Yun ang point dito. Tama? Opo. Okay, now, ganito ano. Total nandito na tayo sa puntong ito. At alam mo, inevitably, sasagutin mo to sa anak mo, bago pa dumating yung time na yon, dapat nakaka-coordinate ka sa tatay. Kasi anong kasunod nun pag tinanong ng bata, Mami, sino po daddy ko? Ito yung daddy mo, bla bla bla. Ang kasunod nun, asan po siya? Diba? So now that this is already on the table, now that this is a real answers, or real questions that will require an answer, dapat ngayon pa lang, coordinated ka ng tatay. Now, babalikan natin yung naging relasyon niya ng tatay. Deadbeat na lalaki. Tama? Ano pa? Deadbeat. Napakinabang. Hindi naman po. Kasi Wala. actually, Walang pakinabang. I mean sa akin po, kumbaga nagsusustento, ganun po. Bibigay ba? Hindi po actually. Deadbeat. Oh. Hindi po. Okay. Regardless of kung anong katatayo niya sa buhay, pinili niyang wag magsustento. Hindi ko alam if you have something to do with it. Kasi feeling ko you have something to do with it. Nanggagaling ka from a place of pain. Kaya I think you have blocked all the things na pwede niya ibigay sa anak mo. Nung time na yun, nung 3 buwan taong gulang yung anak mo, wala na kay relasyon eh. Pero bad trip ka na meron na siyang jowa. According to you, in so many words, sinabi mo to, na nung time na buntis ka, meron na siyang iba. Pero alam mo, hindi na kayo nung buntis ka. Tama, mali? Opo. Okay. So, siguro hindi mo tanggap ng panahon na yun na kaya kanyang iwan na buntis ka. Ang problema sa'yo, 3 buwan lang ate, nabuntis ka. Ang problema kasi pag gagahanap kayo ng jojowain online eh. Andyan na yan, Haven, no? Nandyan na yan. Magiging lesson na lang to sa mga nakikinig sa atin, no? Bida ang manyak, malandi at sinungaling online. Alam nyo yan. Okay? Para na maging aware ang lahat. Bida ang manyak, ang malandi at sinungaling online. Ang dami niyan. Alright? Well, you were younger then. Maybe you had a very different perspective in life. Nag-iiba kasi ang perspective pag naging magulang ka, medyo tumitino. Generally, hindi lahat. Pero tumitino. So, it was your decision not to have anything to do with the father of your baby. Decision mo ito. Tama, mali. Which in turn was convenient doon sa lalaki. Ayaw mo siya makita, hindi niya kailangan magsustento. Tama? Opo. Kasi ganun po yung nangyari at first. Tapos, nung time talaga na, before ko pa po siya sinabi na wag na siya magpakita and all, tinatanong ko po talaga siya regularly nung time na nakikipag-reconcile na nga siya na, ano ba kasing plano mo? Ano bang gusto mo? Ganyan. Kasi, at first, syempre, aminado po ako, nagalit ako, kaya parang, as much as possible, cut off po lahat. Pero, yun nga po, kinausap ako ng parents ko na kung maaari, para sa anak nga lang namin, tama ganyan. Naman. So, ayun po, kaya po naging open ako to reconcile at that time. Kaya tinatanong ko siya, ano bang plano mo? Talagang makasang sagot na kahit ano. Tapos ganun pa nga po dapat yung pinavowsin nyo then, no? Para tapos ayun din po actually yung sinasabi ng parents ko. Pero, ayun nga po, at that time kasi talagang hindi ako nakikinig. Ito yung problema dito, Haven, your hands are tied sa part na to. Wala kang choice kundi i-reintroduce ito sa buhay ng anak mo at magiging masakit sa'yo ito kasi wala na itulong. Tapos tatawaging daddy ng anak ko, wala man lang ipinagod. Yun ang mararamdaman mo eh. Pero wala kang choice eh. Tatay ng anak mo to eh. Tama? Yun nga po parang nung magto 2 years old na yung anak ko, nag-try din po ulit ako makipag-connect kasi in-unblock ko na po sa lahat. Kasi nung time na yun, okay naman na ako. Napatawad ko naman na siya yung sa side ng family niya and all. Kaya tinry ko pa rin makipag-reconcile or at least communicate man lang. Kasi nung time na yung mga
at least before bag 3 yung anak ko, wala po talaga akong full-time work. So as in, racket-racket lang, magkano lang per month. So syempre, buting hindi nag-perform namin yung baby ko nun. So breastfeeding, so talagang medyo nakatipid Talagang kahit tinawid mo. paano. Superwoman talaga ang mga nanay. Tapos, Opo, na ito po kahit papaano. And yun po, so syempre ako naman, binaba ko na yung pride ko ng time na yun. Kasi nga, kesa naman wala akong may pang provide sa anak ko, may pang-ambag man lang sa parents ko kasi doon pa ako nakatira dati. So ayun, at tinry ko makipag-reconcile, nag-message ako, pero hindi ko sinisin. Nung time po na yung kasi, yung girl po nga nun na na-meet din niya, is naanakan din niya nung malit yung anak ko. So ayun, nagka-family na rin sila. So yun yung kinakasama na niya. And yun yung minessage ko. Which is okay naman siya. Parang yung approach naman din niya is, yung approach ko sa kanya, okay naman. Okay din naman yung... wala nang gaanong bitterness ng time na yan, ano? Apo, wala naman na po. Ang tinatanong ko na lang po is kung paano sila or siya, yung ex ko nga po na magsusustento nung time na yun. Kasi syempre magti-3, so andun na darating na yung mag-aaral, kailangan ko mag-ipon, pang school, ganyan. Or kahit yung pang basic needs na lang niya, ganyan, diaper and all. Kaya nag-try po ako makipag-connect. Sabi ko po rin sa asawa niya na alam niya naman yung kung saan siya, alam niya yung bahay namin, alam niya kung saan siya magpapadala, active pa naman lahat yun, i-contact na lang ako or siya, yung girl. Yun, open naman po ako. Ay, nagpadala po ng parang siguro at least 3 months. And then, cut off na po ulit. Sila yung nag-cut off na at the time. Kahit wala naman na pong nanggagaling sa akin na kahit anong salita. Yun po. Yun ang problema dito. And hindi ko na pinilit. Kaya, ano naman po, naswertehan naman po na nakahanap ako ng full-time work. And mabait po yung client ko. Kaya yun, until now, ito pa rin po yung trabaho ko. Kaya siguro nawala na rin sa isip ko na maghabol pa nga ng sustento. Okay, kasi now, kinangaya ko naman. Okay, ganito, Ana. We'll get to that. Anyways, ano muna natin, remedyohan natin yung, kumbaga, yung urgent problem at hand. Yung tungkol sa anak mo. Tama? Okay. You have to give your daughter an answer that she will understand. It may be out of the ordinary. Maybe not as normal as her friends in school, but kailangan bago dumating yung araw that fully on magtatanong siya sa'yo, dapat may communication na kayo ng tatay. It will be a process of you reintroducing yung tatay niya sa buhay ninyo. But you have to do that. And kasi nung time na yun, you've lowered your pride na dapat hindi mo nga binitawan yun di ba? For money. Yeah, but this is a worst problem, no? Kasi hindi po pwedeng wala kang maisagot sa anak mo. You cannot give your daughter the answer that will provide her with more questions. So, kung yan ang tinatanong mo sa akin, ngayon pa lang dapat may communication na kayo ng tatay o mag-establish ka na. Ayun po, actually the first step po na ginawa ko dyan is kasi yung yung dati kong IG, di ko alam na report siya or na block and all. Tapos gumawa po ako ng new account. Nung una naka-private siya, pero pinablic ko siya kasi sabi nga po ng mama ko, kasi friends pa ata sila nung mama ni Guy, mama ni X. Nag-view pa rin daw kung ng mga stories ni mama. So, parang siguro, parang gusto nilang makibalita pero ayaw nilang mag-reach out. Parang ganon. So, ayun, pinablik ko po yung, yung IG ko. And nakikita siguro, ko so, parang mga people you may know. What you did was you're trying to bait them to reacting to you, making your account public. That's what you did. Opo, pero nag-message din po ako last year through IG nung pinablik ko yung account ko para kung di man siya mag-respond, nakikita niya kung ano yung katayuan ng anak niya ngayon. Ganito, Haven,
tinatry kong i-gauge yung kwentuhan natin ngayong gabi. Ano? A lot of the things that we're going to talk about tonight are unfair to you. Mhm. Say for example, bakit ako ang lalapit? Ako to nagpalaki ng bata. Tama? Yes po. Pero hindi yan ang concern mo actually. Kung yan ang concern mo, iba siguro to na Opo. usapan natin. Ang concern mo simply lang, Opo. what do you tell your daughter because she has already started asking question? Andun lang ako. Alas palalakihin mo ito at iba yung gusto mo maging usapan. Pero nandun lang ako. Nandun lang ako sa part na you have to provide answers to your daughter because she started asking questions. Dun lang po ako. Ayoko pong i-assume that you have another problem more than this one. Hindi ko ugali yun. Mhm. Okay? Pero kung ang tinatanong mo lang sa akin is, Papa Jackson, yung anak ko po nag-uumpisa na magtanong, sinasabi po ng anak ko na mag-boyfriend ka na. The fact na alam ng anak mo yung word na mag-boyfriend, ibig sabihin, sa utak niya, dapat may kaparehas nanay niya. Tama? Opo. Maybe it's the perfect time that you discussed it with your daughter. Hindi ko alam kung paano mo gagawin to sa anak mo. Kasi ikaw naman nanay niyan eh. You know your daughter very well. Di ba? All the people in the world, ikaw nakakakilala sa anak mo. Pero bago mo i-open sa anak mo to, before it becomes a normal conversation between the two of you, kailangan established na yung communication niya sa tatay. This is the time that the father cannot fail the daughter. And you have to tell the father this. Now, at any point, in any case, that he will not be cooperative, demanda mo. May laban pa po yun kahit after ilang years. Yes, of course. Obligasyon yan. Hindi nag-expire yan. Ako ba? Of course. Yes. Pero wala kasi ako sa puntong away muna, demandahan mo. Baka kasi pwedeng kayang, alam mo, Heaven, lumipat na yung lumipas na yung panahon eh. You know, nag-settle na, nag-mature ka na, nawala na yung bitterness. No? At some point, di ba, kumbaga, yung pagiging diplomatic and yung linyang cooler heads can now prevail is applicable na sa inyo. I guess, di ba, yung mga, yung communication, you can slowly open it up para magkaroon kayo ng usapan. Anyways, para sa bata na lang din naman eh. Pero kailangan niya. This is the part that you have to do eh. Hindi mo kayang takasan ito eh. Hindi mo to kayang takasan. At di mo dapat takasan to. No po, kasi wala naman na po ako dun sa point na na ayoko niya makita yung anak namin. Actually, mas gusto ko na makilala niya nga yung father niya. Hindi naman dahil kasi siyempre sinasabi ng iba na na parang kahit matanda na sila, hinahanap nila yung tatay nila, ganyan. Meron din namang mga nagsasabi na kinaya naman nilang mabuhay ng kahit yung nanay lang nila yung kasama nila. Kaya, ayun po. Pero ngayon, ayun po, mas kung magkaroon man sila ng relationship as father and daughtership, mas okay pa po sa akin. Siguro isa lang din sa iniisip ko, nagiging worry ko is, or siguro baka hindi na nga akin dapat na i-worry is yung sa family yung sa pamilya niya na nabuo kung magkaka-issue. Pero sa akin kasi, yung sa anak ko lang. Hindi naman ako naghahabol ng sustento. Although, syempre... Hindi, maghahabol kang sustento. Kasama yon. Hindi mo pwedeng wala. Hindi mo pwedeng wala. Huwag niyo a-absueltuhin yung mga lalaki na yan. Sa hirap lang sila, kasi, sa sarap lang sila present. Pag hirap na, pwedeng excuse me sila. Pwede yun. Yun kasi yung naging bala niya sa akin dati, Papa Jack. Kaya parang doon yung iniiwas ko. Kasi well, parang, that was then. Opo. Times have changed. I'm sure sana nag-mature ka na rin, sana siya rin. This has nothing to do with the two of you now. Nothing to do with you, nothing to do with him. It has everything to do with the daughter. That's the focus. Wherever the daughter is comfortable, dun kayo.
Yung sa inyo, tsaka na yan. Mhm. Did we make sense tonight? Opo, opo. Ulitin ko lang, ma'am, ha? Bago mo pa iupo yung anak mo to give your daughter an answer that you think clear enough para maintindihan niya, dapat establish na yung communication mo sa tatay. Mhm. Mm. Kasi Opo. pangit yung Opo. yung bibigyan mo ng assignment yung anak mo sa utak niya na, sige anak ha, hayaan mo. Hahanapin ko Ayun yung nga tatay po mo. kasi syempre at the age of tsaka at the age of social media, syempre pag na-curious yung bata, Oo, ganyan. oo. 'Di ba? Kaya yun yung isa din po yung sa inisip ko na kaya parang kahit sabihin ng iba na parang bata pa siya, ganyan, hindi niya maiintindihan. Kaya parang as much as possible, kung ano yung parang explain sa kanya ng age appropriate, kung ano yung sitwasyon, ganyan. Kasi naman siya pa yung parang maghanap in the future na ng siyempre ngayon social media, i-search mo lang makikita na nila yan. And ayoko naman na mag-cause yun ng pain sa kanya na makita niya na masaya na ibang pamilya yung tatay niya, ganyan. Before that occurs, before that Yun nga po. the fact that you're entertaining that, that it's a possibility, maging ka na, proactive ka na dito, ma'am. Mhm. Okay? Opo. Alright? Opo, opo. Okay. Oh, send my regards to your daughter. I'm sure she's one very lucky, a little girl. Thank you po. Of Very course. naman po siya. Very good at school, ganyan. Okay naman po siya. Siyempre, I don't doubt when mothers raise their daughter. Mhm. Oo naman. Kaya nga po isa nga rin po yun sa parang challenge ko yung sarili ko last year. Kasi, yun nga, sabi ko sa parents ko, gusto kong bumukod. Although ayaw nila, kasi nga concern nga po nila, mag-isa lang ako. Yun na nga parang gusto nila tulungan ako. Pero sabi ko, gusto kong malaman kung kaya kong tumayo sa sarili kong paa at buhayin yung anak ko ng ako lang. I mean, yung lumipat ako, hindi naman po kami super layo. Tabing city lang din naman po. So, nagkikita-kita rin po kami at least once or twice a month. So, ayun po. Anyways. Good luck to you, ha? Thank you po, Papa Jack. Maraming salamat for this kwentuhan. This is an eye-opener sa lahat ng may similar situation like you are. Salamat po. Mag-ingat ka palagi and I want you to send my regards to your daughter, okay? Yes po, Papa Jack. Thank you so much po. Bye-bye po, ma'am. Bye din po.